Beatrix POV. Tanghaling tapat na pala nang gisingin ako ni Sir Russell kaya talagang mainit ang panahon, maging dito sa silid ko dahil isang maliit na electric fan lamang ang meron kami dito. You need to get ready. Lilipat ka na sa bahay natin, mahinang sabi ni Sir Russell. Bahay natin. Ang sarap sanang pakinggan, pero alam ko kung ano ang magiging resulta ng gagawin ko. Sa poder na niya ako titira at hindi ko alam kung hanggang kailan ang papel ko bilang babae ni Sir Russell sa buhay niya. Naisaayos ko na ang edukasyon ng iyong mga kapatid. Lilipat sila sa isang exclusive school at doon na sila mag-aaral simula next month, paliwanag pa ni Sir Russell. Heto na, ito na nga ang sandaling kinatatakutan ko. Maraming magbabago sa buhay namin ng mga kapatid ko kapag sumama kami sa kanya at sa bahay na niya kami tuluyang titira. May problema ba? Tanong ni Sir Russell nang makita niyang tahimik ako at nakatitig lamang ang mga mata sa kisame. Sure ka na ba talaga sa gusto mong mangyari, Russell? Seryosong tanong ko at agad naman niyang sinagot. Yes, simula pa lang, ito na ang napagkasunduan natin, hindi ba? Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Alam kong nagsasabi siya ng totoo. Pumirma ako sa kontratang iyon at nakikita kong walang dahilan para magbago ang isip ni Sir Russell ngayon. Sige, kakausapin ko mamaya pag-uwi nila ang mga kapatid ko, tanging naisagot ko. Wala na kasi akong magagawa sa ngayon. Pumirma ako sa kontrata namin ni Sir Russell at ngayong bumalik na siya dito sa Pilipinas, mangyayari ang gusto niya at hindi ko matatakasan iyon. Maliligaw muna ako. Malapit nang umuwi ang mga kapatid ko, baka abutan nila tayong ganito, paalam ko kay Sir Russell. Alright, take care, pabulong na sagot ng katabi ko. Ang akala ko ay pakakawalan na niya ako pero mas humigpit ang pagkakayakap sa akin ni Sir Russell at bumaon sa leeg ko ang mukha niya. Heto na naman ang kakaibang pakiramdam ko. Nagwawala na naman tuloy ang puso ko na kulang na lang ay sumabog, lalo na nang maramdaman kong lumapat ang lips niya sa leeg ko. Tanghali na, baka abutan tayo ng mga bata. Nakakahiya, mahinang sabi ko kay Sir Russell. Okay, nakahinga ako ng maluwag nang marinig kong sumang-ayon si Sir Russell. Lumuwag ang braso niya sa bewang ko, kaya agad akong bumangon kahit nahihiya dahil hubad kami pareho. Mabilis na inabot ko ang towel na ginamit ko kanina at bumaba para maligo. Hubot-hubad na nakahiga pa rin sa kama si Sir Russell nang bumalik ako sa silid ko, kaya sinabi kong bumangon na siya at magbihis. Mabuti na lang at nakinig siya. Mabilis na bumangon si Sir Russell at bumaba para maligo rin. Sinamantala ko ang pagkakataong wala siya, at mag-isa lang ako dito sa silid. Pinalitan ko ang punda ng mga unan, maging ang kobrekama dahil napakagulo na. Dalaga na si Alona, nakakahiya kapag nakita niyang daig pa ang dinaanan ng malakas na bagyo dito sa silid kaya nagliligpit ako. Inayos ko na rin ang damit ni Sir Russell na nasa sahig na basta na lang niya hinagis kanina. Abala ako sa ginagawa ko nang mapasinghap ako dahil naramdaman kong mula sa likuran ko ay pumulupot ang matigas na braso ko Sir Russell at niyakap ako. Napapikit na lamang ako habang nanunuot sa ilong ko ang amoy ng sabang ginamit niya. Magbihis ka na, ayaw kong abutan kang hubad ng mga kapatid ko, utos ko kay Sir Russell. Okay boss, sagot ni Sir Russell na pamatong pa sa balikat ko ang baba niya. Palibasa ay natikman ulit niya ako, kaya malambing na naman ang lalaking yakap ako. Ang kamay mo, wika ko at hinampas ang dalawang kamay ni Sir Russell na biglang dinakat ang dalawang dibdib ko at pinisil na parang bowl ang hawak niya. Sige na, magluluto pa ako para sa tanghalian, mahinang sabi ko habang nilalabanan ang malakas na tibak ng puso ko. Look Beatrix, I think we need to see the doctor, sabi ni Sir Russell, dahilan para matigilan ako. Para saan? Kunot ang noo na tanong ko sa lalaking kasama ko. Para malaman natin kung bakit hindi ka pa nabubuntis, sigurado ako na hindi ko nasayang ang kahit isang patak. Malusog ako at malaki ang chance natin na mabuntis ka. Natigilan ako at napakagat ng pang-ibabang lips ko. Kahit hindi kami pumunta sa doktor,
Alam ko kung ano ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, sa kabila ng paulit-ulit na nangyari sa amin ni Sir Russell ay hindi niya ako nabubuntis. Bakit ba gusto mong buntisin ako? Malakas ang tahip ng dibdib na tanong. Of course, for us to start a big family, dapat may mga babies tayo, walang abog na sagot ni Sir Russell. Pero, walang pero Beatrix, mabilis na sabi ni Sir Russell at pinutol ang dapat sana ay sasabihin ko. Hindi ka ba excited na magkaroon ng anak? Hindi ko nagawang sumagot. Naguguluhan ako at nagulantang sa gustong mangyari ni Sir Russell. Kapag nangyari ang gusto niya, habang buhay na matatali ako sa kanya. Kung magkakaroon kami ng mga anak, hindi ko alam kung anong magiging buhay namin balang araw, dahil wala namang strong foundation sa relasyon na meron kami ni Sir Russell. Isa pa, paano kung balang araw ay dumating sa tagpong magsawa na siya sa akin? Paano ang mga batang gusto niyang mabuo namin? Magiging miserable lang ang buhay nila at ayaw kong ako ang maging dahilan na yan, dahil hindi ako naging responsable at hinayaan kong basta na lang sila mabuo nang walang kasiguraduhan kung ano ang magiging kinabukasan nila. Kaharap namin ni Sir Russell ang mga kapatid ko dito sa maliit naming sala. Tinawag ko sila para kausapin at sabihin sa kanila ang gustong mangyari ng lalaking katabi ko. Alona, Vito, Riza, makinig kayong mabuti. May importante akong sasabihin sa inyo. Gusto namin ng Kuya Russell ninyo na sa bahay na niya tayo titira, kinakabahan na simula ko. Gusto nyo bang sumama sa amin doon? Isa-isang tiningnan ko ang tatlong mga kapatid ko. Oo agad ang sagot ni Riza at sinabing excited umano siya. Hanggang kailan tayo doon titira, Ate Bea? Paano itong bahay natin? Tanong ni Alona. Matured kong mag-isip ang kapatid kong ito, kaya expected ko nang magtatanong talaga siya tungkol dito. Sa ngayon, doon muna tayo titira. Itong bahay, wala akong balak popahan dahil ayaw kong masira ito kung sakaling may titira dito. Narito ang memories ng mga magulang natin, ito lang ang tanging naiwan nila sa atin, kaya dapat alagaan natin, sagot ko sabay ikot ng paningin sa buong paligid. Nakaramdam ako ng pamilyar sa kudlit ng sakit sa dibdib ko ngayong pinag-uusapan namin ang tungkol dito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiwasan ang huwag malungkot sa tuwing naaalala ko ang mga magulang namin at kung paano sila sabay na nawala sa amin. Sige, ate, kung iyan ang gusto mo, ikaw ang bahala, sagot ni Alona na ngumiti sa akin. Ikaw, Vito, tanong ko sa tahimik na kapatid namin. Paano ang pag-aaral namin, ate? Hindi agad ako nakasagot, dahil kahit nag-usap na kami dito bago pumirma sa kontrata ay hindi pa rin talaga ako sigurado kung tutuperin nga ng lalaking katabi ko ang napagkasunduan namin. Bumaling ako sa katabi ko at mukhang naunawan naman ni Sir Russell ang sitwasyon, kaya siya na ang magpapaliwanag sa kapatid ko. Don't worry, lilipat naman kayo ng school, pero mas maganda ang education system doon, paliwanag ni Sir Russell. Okay po, Kuya Russell. Basta sagot mo kami ha. Napangiti ako sa narinig kong sinabi ni Vito. Nakikita kong unti-unti ay nagiging malapit na sila kay Sir Russell, kaya hindi na kami nahirapang kumbansihin sila. Kailan tayo lilipat, ate? Excited na tanong ni Riza. Sa Saturday, para makapasok pa rin kayo hanggang Friday, sagot ko. Ito kasi ang napagkasunduan namin ni Sir Russell. Ayaw kong maapektuhan ang pag-aaral ng mga kapatid ko, pero okay na rin na ngayon namin ito ginawa dahil kasi simula pa lang naman ng school year ngayong taon. Dahil nagkasundo na ang lahat kaya okay na at sigurado na talagang lilipat na kami sa bahay ni Sir Russell. Matapos ang usapan ay kami na lang ni Sir Russell ang naiwan dito sa sala. Hawak niya ang cellphone at may kausap. Narinig ko na may meeting umano siya bukas ng gabi with his friends, kaya alam kong busy siya. Ate, may tawag ka po, sabi ni Vito nang lumapit sa akin. Napatingin ako sa screen at nakita kong si George pala ang nasa kabilang linya, kaya nag-aalangan tuloy ako kung kakausapin ko ba siya. Mainit ang dugo sa kanya ni Sir Russell,
Baka kung ano na naman ang gawin ng lalaking ito kapag nalaman niya kung sino ang tumawag sa akin. Hello, nag-aalangan na sabi ko nang sagutin ko ang tawag ng kaibigan ko. Beatrix, anong oras kayo pupunta ni Honey mamaya? Tanong agad ni George. Ano kasi, napakamot ako ng ilong habang nag-iisip kung pupunta ba ako o hindi. Huwag mong sabihin na hindi ka pupunta, mataray na sabi ni George kaya hindi agad ako nakapagsalita. Nabaling pa ang tingin ko kay Sir Russell na para bang nagtatanong ang mga mata ko kung papayag siyang pumunta ako sa bar ng kaibigan ko. Hindi ko pa kasi nasabi sa kanya ang tungkol dito. May usapan na kami ng mga kaibigan ko bago pa siya biglang nagpakita sa akin kanina na. Nandito kasi si Russell ngayon, George, napalunok na sagot ko. What? Daig pa niya ang lulubog at lilito na basta na lang sumusulpot. Baka mamaya niyan, may asawa yan Beatrix, kaya ganyan, madaldal na sabi ni George. Nako Beatrix, sinasabi ko sa iyo, hindi mapagkakatiwalaan ang ganyang lalaki, kaya mag-isip ka, baka lokohin ka lang yan. Sisigat sana ako nang biglang kunin ni Sir Russell ang hawak kong cellphone. Hey Parrot, shut up. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang pinutol ni Sir Russell ang tawag. Hawak niya ang cellphone ko at salubong ang kilay na akala mo naman ay nalugi siya. Madaldalin kasi si George. Sinabi kong narito si Sir Russell, pero ang ingay pa rin. Narinig tuloy ang sinabi niya. Problema tuloy kung paano ako makakasama sa kanila ni Honey mamayang gabi sa bar, dahil mukhang hindi na naman nagustuhan ng lalaking katabi ko na tinawagan ako at sinusulsalan pa ng kaibigan ko. Ngumiti ako kay Sir Russell at habang nakikiramdam at nag-iisip kung pwede ko kayang gawin ang bagay na tumatakbo sa isip ko. Gusto ko talaga kasing sumama sa mga kaibigan ko. Siguradong kapag nasa bahay na niya ako nakatira, hindi ko na makikita sina Honey at George dahil ayaw niya, kaya naisip ko na baka parang last bonding na muna namin ngayon. Kagat ang pang-ibabang bibig na pumulupot ang braso ko sa bewang ni Sir Russell at sumandal ang ulo ko sa dibdib niya. Narinig ko ang kalmadong tibok ng puso niya, kaya lalo lamang lumakas ang loob ko na ituloy ang binabalak ko. Please, huwag ka namang magalit sa kaibigan ko. Mabait yon si George, pero alam mo naman kung paano magsalita ang mga bakla, mahinahon na paliwanag ko. Hindi sumagot ang katabi ko kaya nagangat ako ng mukha at nakita kong nakayuko pala siya at nakatingin sa akin. Galit ka pa ba? Kinakabahan na tanong ko. It's okay, tipid na sagot ni Sir Russell, kaya napangiti ako. Talaga, nang tumanggo siya ay lalong lumuwag ang ngiti sa bibig ko. Mukhang effective ang paglalamang na ginawa ko dahil kalamado na si Sir Russell. Kahit arrogant ang lalaking katabi ko, nakikita ko na madali ko rin namang yutuan at makuha ang gusto ko kung magdedrama ako at kakausapin ko siya ng maayos. So, pwede ba akong sumama sa kanila, mamayang gabi? Lakas loob na tanong ko. Saan? Formal na tanong ni Sir Russell. Nakakakaba talaga kapag ganitong seryoso siya, pero dahil gusto kong sumama sa mga kaibigan ko, kaya susubukan ko ulit na magpaalam sa kanya at sana ay pumayag siya. Sa bar ni Georgina. Ang tagal na nila akong niyaya doon, pero dahil may trabaho ako, hindi ako nakakasama sa kanila ni Honey. Actually, nakapagplano na kami kagabi. Hindi ko naman kasi alam na bigla kang darating, kasi ilang buwan kang walang paramdam kaya pumayag ako since off day ko naman sa fast food, mahabang paliwanag ko. Sandaling namayani ang katahimikan bago muling nagsalita si Sir Russell. Gusto mo bang pumunta doon? Tanong ni Sir Ross, kaya nagkaroon ako ng pag-asa. Oo, nakangiting sagot ko. Okay, narinig kong sagot ni Sir Russell. Meaning, pumapayag ka na. Natutuwang tanong ko habang hindi maitago ang excitement sa mukha. Yes, pero dapat kasama ako. Nawala ang ngiti sa bibig ko at napangiwi nang marinig ko ang sagot ni Sir Russell. Kung sasama siya, baka kung ano na naman ang gawin niya kapag nag-init ang ulo niya. Hindi na lang ako pupunta kung kasama ka, nakasimangot na sabi ko.
Umayos ako ng upo at sinimangutan siya. Akala ko pa naman ay okay na ang lahat at pumayag siya, tapos sasama pala siya para bantayan ako, at kapag may hindi siya nagustuhan, alam kong hindi na naman siya makakapagpigil kapag nag-init ang ulo. What's wrong? Di ba sabi mo, gusto mong pumunta and I am fine with it, pero bakit galit ka? Sinaman ko ng tingin si Sir Russell. Ang manhid niya. Wala sa usapan na sasama ka doon para bantayan ako, inis na sagot ko. Why not? Mga lalaki pa rin sila and I am there, para samahan ka. Not unless, may iba pa kayong katatagpuin doon. Nag-init ang ulo ko sa narinig na sinabi ni Sir Russell. Umuwi ka na sa inyo, dalhin mo na rin iyang mga 2 bilaw na binili mo, masama ang loob na sagot ko. Hey, what's wrong? We're fine, liar. Bakit nagagalit ka? Inikutan ko ng mga mata si Sir Russell. Ang manhid niya para hindi malaman kung bakit masama ang loob ko sa kanya. Hindi na lang ako nagpaliwag. Bahala nga siya sa buhay niya. Mabilis na tumayo ako at nagmarcha paakyat sa hagdan. Nakakainis talaga ang pagiging bossy at controlling ng lalaking ito. Beatrix, come back here. Utos ni Sir Russell pero nakasimangot na umakyat ako sa silid ko. Ate, okay ka lang ba? Tanong ni Alona na naabutan kong abala dito sa silid sa homework na ginagawa niya. Oo, matutulog muna ako, sagot ko. Kahit mainit, hinatak ko ang kumot at nahigang nakamaluktot. Nakakasama kasi ng loob. Gustong-gusto kong pumunta doon dahil nakaplano na ang lahat, pero dahil dumating si Sir Russell ay hindi ako matutuloy. Nakatulog akong masama ang loob. Nagising akong niyugugyug ni Riza at sinabing kanina patawag ng tawag si Honey, pero hindi daw nila ako ginising dahil masarap ang tulog ko. Hello, Honey, mahinang bati ko sa kaibigan ko. Daanan na lang kita dyan mamaya ha, para tipid tayo sa taxi. Napabuntong hininga na lang ako at sinabi sa kanya na makakapunta lang ako kung isasama ko si Sir Russell dahil gusto niyang sumama sa bar. Gaga, dapat pumayag ka agad. Imagine, ang gwapo ng kasama mo, pilyang sagot ni Honey, hindi ka lugi. Basta talaga gwapo ang lalaki, go agad ang baklang ito. Sinabi ko sa kanya na baka hindi maging maganda ang posibleng mangyari kapag isinama ko ang lalaking iyon dahil mainitan ang ulo ni Sir Russell. Tapos mainit rin sa mga mata niya si George noon pa. Ano ka ba naman, Beatrix? Natural lalaki iyan, tapos sa bar ka pupunta, sure na gusto kanyang samahan. Saka huwag kang nega at judgmental na babae ka. Ang nega mo mag-isip. After ko makausap si Honey ay gamaan ang loob ko. Naisip ko tuloy na ang immature pala ng ginawa ko kanina sa harap ni Sir Russell, kaya nakaramdam ako ng hiya dahil sa nangyari. Bumangon ako at bumaba sa kama. Nasa sala ang mga kapatid ko at abala sa mga cellphone nila, pero hindi ko nakita si Sir Russell. Umalis na ba ang Kuya Russell ninyo? Tanong ko sa tatlo. Opo, ate, sinilip kanya sa kwarto kanina bago umalis, pero hindi ka na ginising kasi masarap ang tulog mo, paliwanag ni Alona. Walang kibo na tumuloy ako sa CR para maghilamos, huminga muna ako ng maluwag bago ginawa ang pakay ko dito at muling bumalik sa loob. Alas 5 na pala ng hapon, pero hanggang ngayon, hindi ako sigurado kung pupunta ako sa bar. Ayaw ko rin naman kasi ng gulo oras na magalit si Sir Russell kapag sumama ako sa mga kaibigan ko. Hawak ko ang cellphone ko at ilang ulit na tiningnan kung may tawag o text messages ba akong natanggap mula kay Sir Russell, pero wala akong nakita. Nag-aalangan tuloy ako kung tatawagan ko ba siya, dahil hindi maganda ang naging huling pakikitungo ko sa kanya nang talikuran ko siya. Hindi ako nakatiis. Nag-compose ako ng text message, pero agad binura. Nahihiya ako at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Nakatitig lamang ako sa screen ng cellphone na hawak ko hanggang sa hindi sinasadyang natap ko pala ang call at naidial ko ang nakaview na number ni Sir Russell sa screen. Napasinghap ako nang makita kong sinagot agad niya ang tawag ko. Nang inag ang kamay na itinapat ko ang cellphone ko sa kaliwang tenga,
kaya narinig ko ang baritonong boses ni Sir Russell sa kabilang linya. "Are you still there, Beatrix?" Huminga muna ako ng malalim para humugot ng lakas ng loob na kausapin siya. "Nasaan ka?" bigla ay naitanong ko. "At home," sagot ni Sir Russell. "Kagigising mo lang ba?" "Oo, hindi kita nakita nang bumaba ako, kaya tinawagan kita." Huli ko na napagtanto kung ano ang sinabi ko. Nakagat ko na lang ang lips ko at mariin na pumikit dahil hindi na naman ako nag-iisip bago ibuka ang bibig ko. Lalo lamang tuloy akong nakaramdam ng awkwardness dahil pinaalis ko nga pala siya kanina, kaya bakit ako nag-e-expect na makikita ko siya paggising ko, gayong inutusan ko siyang umuwi na sa bahay niya. "I am glad, hinahanap mo agad ako kapag wala ako sa paningin mo, Beatrix." Narinig kong sabi ni Sir Russell, dahilan para mag-init ang magkabilang pisngi ko. Daig ko pa ang sinampal ng katotohanan at nag-backlight sa akin kung ano ang ginawa ko kanina nang magalit ako sa kanya at sinabing umalis na siya. Tapos ngayon, hindi ako nakatiis at tinawagan siya. Kung bakit ba naman kasi absent-minded ako. Kanina pa nakaview sa screen ng hawak kong cellphone ang number ni Sir Russell at ilang ulit na sinubukang nag-compose ng message para tanungin sana siya. Pero agad ko rin binubura dahil nagbago ang isip ko, dahil nahihiya ako. Ang nakakahiya pa ay dahil lutang ako ay ipinahamak ko rin ang sarili ko nang hindi sinasadya ay tinawagan ko si Sir Russell at agad naman niyang sinagot. Isang malalim na buntong hininga muna ang pinakawan ko, para humugot ng lakas ng loob bago nagsalita. "Tatanungin sana kita kung sasama ka mamayang gabi sa akin sa bar," pidgel ang hininga na sabi ko. Hindi agad nagsalita si Sir Russell, kaya lalo lamang akong nakaramdam ng awkwardness. Nahihiya talaga ako at kapag ganito ang sitwasyon, hindi ko alam kung anong mukha ang ihaharap ko sa kanya dahil nakakahiya naman talaga ang nangyari kanina nang magtampo ako at parang batang pinagtabuyan ko siya kanina. "Are you sure na gusto mo na akong isama doon?" Naniniguro na tanong ni Sir Russell sa akin mula sa kabilang linya. "Okay lang, basta hindi mo aawayin ang mga kaibigan ko," napalunok na sagot ko. Ito kasi ang iniisip ko kanina nang sabihin niyang sasama siya sa akin. Mabilis mag-init ang ulo niya, lalo na kapag kaharap namin si George na pinagsasalosan niya. Iniiwasan kong magalit na naman siya nang dahil sa mga kaibigan ko, kaya ayaw ko sana siyang isama kanina dahil alam kong babantayan lang niya ako doon. "What time mo gustong pumunta doon?" tanong ni Sir Russell na hindi sinagot ang huling sinabi ko. 9 o'clock daw, sabi ni Honey, sagot ko. "Hindi kita masasamahan sa oras na iyon, pero pwede kang sumama sa friend mo, then, susunod na lang ako doon," sabi ni Sir Russell. "Ganon ba?" May lungkot ang tinig na tanong ko. "Yes, I am busy right now. May tinatapos akong trabaho," sagot ni Sir Russell. "Sige, sasama na lang ako kay Honey para sabay kaming pumunta doon, then isesend ko na lang sa iyo ang address ng bar, para makasunod ka kapag free ka na," natutuwang sagot ko. "Okay, be careful there, Beatrix," sagot ni Sir Russell. Narinig kong may lalaking nagsalita malapit sa kanya at nagtatanong, kaya nagpaalam na ako. Mukhang busy nga talaga ngayon si Sir Russell. Naririnig ko kasi ang tinig ng ilang kalalakihan na sa tingin ko ay malapit sa kanya at kasama niya. Tinawagan ko si Honey at sinabing sabay na kaming pumunta sa bar. Natuwa naman ang kaibigan ko, dahil bukod sa may kasama siya papunta doon ay makakatipid sa pamasahe dahil siguradong hati kaming dalawa. Dahil mahaba pa naman ang oras, kaya tinulungan ko munang magluto para sa hapunan si Vito. Palagi na lang kasi siya ang gumagawa nito dahil abala ako sa trabaho, kaya ngayong free ako ay gusto kong bumawi sa kanila. Mabilis lumipas ang oras. Matapos kumain ay nagkwentuhan kaming magkakapatid dito sa sala. Walang naging ibang topic ang mga kapatid ko kung hindi ang paglipat namin sa bahay ni Sir Russell. Ang dami nilang tanong, na agad ko namang sinasagot at binigyan ko sila ng assurance na magiging maayos ang lahat kapag doon na kami nakatira.
Hindi ko man masabi sa kanila kung ano ang totoong namamagitan sa amin ni Sir Russell ngayon ay nangako ako sa mga kapatid ko na gagawin ko ang lahat para masigurong ligtas kami doon, at wala kaming magiging problema kung sakaling lilipat kami sa bahay ni Sir Russell, dahil kasama iyon sa kontratang pinirmahan naming dalawa. Gaya nga ng napag-usapan namin ni Honey, sinundo niya ako dito sa amin bago mag 9 o'clock. Ang bruha, talagang pinaghandaan ng husto ang pagpunta doon. Bihis na bihis siya, tapos ang kapal pa ng makeup. Dinaig mo pa ang mga model na rumarampa sa Fashion Week, nakangiting biro ko kay Honey, habang sakay kami ng taxi at nakaupo dito sa backseat ng taxi. Ang ganda ko kaya, hindi gaya mo na mukhang pupunta lang sa palengke. Ano ka ba naman Beatrix, hindi ka man lang nagpaganda. Kung hindi lang talaga kita kaibigan, hindi kita isasama. Tinuwanan ko si Honey nang nagtaas baba ang mga mata niya habang nakataas pa ang kilay at suriin ang kabuuan ko. Okay naman ang suot ko. Naka-fitted jeans ako with pink off-shoulder na tops at pinarisan ko ng mataas na sapatos. Inggit ka lang, hindi ka sexy gaya ko, panunokso ko sa marteng kaibigan ko. Yup, hindi ka naberhin, kaya hindi na ako naiinggit sa iyo, malakas na sabi ni Honey at pinandilatan pa ako ng mga mata. Ang molditang baklang ito, walang preno ang bibig. Hindi man lang nag-isip bago nagsalita, gayong may iba kaming kasama dito sa loob ng taxi. Aray, Beatrix naman, malakas na reklamo ng katabing kaibigan ko. Tinampal ko talaga ang bibig ni Honey. Wala man lang pakundangan na binulgar ang sikreto ko. Mabuti na lang at hindi ako kilala ng taxi driver na natawa rin sa narinig niya. Subukan mong ibuka ulit ang bibig mo, hindi ako magbabayad ng pamasahe ko. Ikaw naman ang nag-book ng taxi, kaya ikaw ang baalang magbayad, pananakot ko kay Honey. Grabe ka naman, Beatrix. Hindi ka na mabiro. Ang yaman ng boylet mo, tapos masisikmura mong ako ang magbabayad lahat dito sa taxi, maawa ka naman sa poritang gaya ko. Madramang sagot ni Honey na tila ba inapi ko siya. Pinanlakihan ko ng mga mata ang katabi ko at itinuro ang katapat na establishment. Nakarating na pala kami nang hindi namin agad napansin dahil abala kami sa kwentuhan. Masayang mukha ni George ang sumalubong sa amin nang pumasok kami at beso-beso. Kayo lang, tanong ni George at ang mga mata ay tumingin sa likuran namin. Yes, sis. Bakit may iba ka pa bang ini-expect na kasama namin? Tanong ni Honey na lumingon pa sa likuran namin. Ang sabi kasi nitong si Beatrix, isasama daw niya ang bantay sa lakay na boyfriend niya, sagot ni George na tinawanan naman ni Honey. Hay nako, hindi ka pa ba nadala sa nangyari sa party ng lolo mo at hinahanap mo siya ngayon? Magsaya ka na wala ang lalaking iyon, dahil baka ibaon ka ng buhay, 6 feet below the ground kapag ginalit mo na naman, pilya at nakangising sagot ni Honey. Oo nga, bakit nga ba galit na galit sa akin ang boyfriend mo, Beatrix? Natatawang tanong ni George, dahilan para matawarin ako. Mamaya na kayo magtsismisan sa loob. Nangangalay na ang paa ko, baka pwedeng umupo muna tayo. Sabi ko sa dalawang walang humpay ang daldalan. Dinala kami ni George sa VIP lounge kung saan ay may comfortable na sofa kaming pwedeng maupuan. Maganda ang lugar, cozy rin at mukhang pinagkagastusan ng kaibigan namin. Ang sosyal naman dito, kaya lang, paano tayo makakahanap ng jowa kung daig pa natin ang nagpa-practice ng social distancing, Aber? Nagrereklamong tanong ni Honey dahil may distance nga naman sa ibang mga customer dito sa bar. Ganito talaga ang pangmayaman na bar, Honey. May privacy at distance sa ibang client. Kung gusto mo naman ng bagong jowa na peperahan ka lang, well, punta ka sa dance floor, o kaya sa comfort room paliwanag ni George. At ano naman ang gagawin ko doon sa toilet? Magdarazzle na may pumasok na pogi. Lahat kami ay natawa sa tanong ni Honey. Lalo na nang sagutin ni George na doon daw malimit dumadaan ang mga gwapo. Kahit tatlo lang kami, naging maingay sa table namin, lalo na at hindi paawat sa kadaldalan ang dalawa. Hoy mga bakla,
Sayaw tayo, pagyaya ni Honey sa amin ni George. Dalawa lang tayong bakla, paano si Beatrix? Nakangising tanong ng kaibigan ko kay George na inirapan ako bago sumagot. Bakla na may matris yan, kaya kasama sa federasyon. Hinatak na ako ng dalawa papunta sa dance floor. Muntik pa akong madapa dahil mabilis silang maglakad, tapos mataas ang takong ng sandals na suot ko. Malakas ang sound ng music, kaya bigay todo na iginalaw ko rin ang katawan ko, kasabay ng mga maiingay na kaibigan ko. Nakakapagod sumayaw, lalo na ang haharot ng mga kaibigan ko. Nakakuha agad sila ng partner, kaya sinabi kong mauupo muna ako dahil masakit na ang paa ko. Nakakapanibago rin, lalo na at bihira akong magsuot ng sapatos na mataas ang heels. Pinili ko na lang ang bumalik at maupo muna dito sa table namin. Naiwan namang sumasayaw ang dalawang kaibigan ko at mukhang nag-e-enjoy na kaya okay lang na naiwan sila sa dance floor. Matapos uminom, kinuha ko ang cellphone ko sa loob ng maliit na handbag na dala ko. May ilang missed call pala akong natanggap mula kay Sir Russell. Hindi ko na ito napansin dahil malakas ang ingay dito sa bar at mahina rin ang volume ng ringtone na gamit ko. Nag-compose na lang ako ng text message para sana mag-text sa kanya kaya lang, hindi ko pa natatapos nang mag-ring ang hawak na cellphone ko at nakita kong tumatawag si Sir Russell. Hello, malakas na sabi ko dahil napakalakas ng nakaplay na music sa buong bar. Hanggang anong oras ka magstay dyan sa bar? Tanong agad ni Sir Russell, kaya tiningnan ko ang relo sa braso ko. Hindi ko alam, kada rating pa lang namin dito, sagot ko. Wala pang 11 o'clock at siguradong nag-e-enjoy pa ang mga kaibigan ko. Kaya alam kong hindi pa kami uuwi lalo na at maaga pa naman. I am coming before 12, sabi ni Sir Russell. Napangiti ako, bigla ay nakaramdam ako ng excitement at sinabayan rin ito ng mabilis na tibok ng puso ko nang marinig ko ang sinabi niya. Sige, magkita na lang tayo mamaya dito, sabi ko habang nakatingin ang mga mata sa relo ko. Alright, take care, and don't talk to any strangers. Natawa ako sa huling sinabi ni Sir Russell. Para naman akong bata kung pagbilinan niya. Hindi ko talaga ugali ang makipag-usap kung kani-kanino, lalo na kung hindi ko kilala, kasi nag-iingat talaga ako. Opo, natatawang sagot ko. Nagpaalam na ako kay Sir Russell dahil nakita kong pabalik na dito sa lamesa namin ang mga kaibigan ko. Mukhang napagod na sa pagsasayaw ang dalawa kaya heto, daig pa ang hindi uminom ng ilang araw at parehong naubos ang laman ng mataas na basong hawak nila. Hoy! Huwag kayong magpakalasing ha, paalala ko sa dalawa. Malakas ang alcohol tolerance namin, Beatrix. Don't worry, kaya naming tumayo hanggang bukas, mayabang na sagot ni George. Darating daw si Sir Russell mamaya bago mag 12 o'clock, sabi ko sa dalawa. Sure na iyan. Alam mo, expected na namin na darating siya, since nasa paligid mo na naman pala ang bantay sa lakay na boyfriend mo. Biro sa akin ni George na tinawanan naming tatlo. Hindi ko siya boyfriend, napailing na sagot ko. Ano pala, nagpapatusok ka ng paulit-ulit tapos. Tinampal ko ang madaldal na bibig ni Honey. Kahit kailan talaga, walang preno ang bibig ng baklang ito. Isaac per mo ang bibig mo, Honey. Sinasabi ko sa iyo, kapag dumating na ang boyfriend nitong si Beatrix, matatakot kang ibuka iyang bibig mo. Utos ni George na mukhang natututo na dahil sa nangyari noong huli silang magkita ni Sir Russell sa party ng lolo niya. Pwede naman akong manahimik mamaya. Tititigan ko na lang siya. Gwapo yon, George. Tingin pa lang, lumuluwag na ang garter ng panty ko at kusang bumababa, nakangising sagot ni Honey. Ganon ka rin ba, Beatrix? Inirapan ko si Honey na halatang tinutokso na naman ako. Lahat na lang ng lalaking makita, kinikilig agad siya. Kung sa bagay, hindi pa siya nakararanas ng kasungitan ng lalaking pinag-uusapan namin ngayon, kaya okay pa sa kanya, unlike sa amin ni George na naranasan namin kung paano mag-init ang ulo ni Sir Russell. Niyaya ako ng mga kaibigan kong sumayaw sa gitna at mag-enjoy habang wala pa daw si Sir Russell.
Ang sabi kasi ni George, sure daw na babakuran niya ako kapag narito na siya, kaya dapat lang nasamantalahin na namin ang pagkakataong magsaya ngayong busy pa ang lalaking iyon. Maraming tao sa gitna ng dance floor, siksikan at magulo na rin. May ilang lasing na nga at maingay na sumisigaw kasabay ng malakas na tunog ng kumakantang singer ng banda. Pagod na ako, ang sakit na ng binti ko, humihingal na sabi ko sa dalawa. Sayaw muna kayo, uupo at magpapahinga lang ako saglit. Mahapdi na ang sakong ko. Pakiramdam ko ay nasugatan pa yata ang paa ko dahil naninibago ako sa suot kong mataas na sapatos, kaya gusto ko munang maupo. Tara, samahan ka na namin, sabi ni Honey, pero sinabi kong kaya ko na, kaya iniwan ko silang dalawa sa dance floor. Malaki ang mga hakbang na tinungo ko ang lamesa namin. Matapos uminom ng tubig ay agad na tiningnan ko ang mahapding pa ako. Napangiwi na lang ako nang makitang nasugatan nga dahil mahigpit ang pagkakatali ko sa lace ng sapatos na suot ko. Nakayuko ako at nasa mahapding pa ako ang atensyon ko nang marinig ko ang boses na pamilyar sa akin at madalas ay nagpapabilis sa tibok ng puso ko. Anong nangyari sa paa mo? Narinig kong tanong ng baritonong boses na pamilyar sa akin. Nagangat ako ng mukha at napatunayan kong tama nga ang hinala ko. Nasa harap ko nakatayo si Sir Russell at nakatingin rin pala sa paa ko. Wala ito, mabilis na sagot ko. Lumapit sa akin si Sir Russell at umupo sa tabi ko. Bakit mag-isa ka dito? Nasaan ang mga kaibigan mo? Lumingon ako sa dance floor at itinuro ko ang dalawang kaibigan kong walang pakialam sa paligid na sumasayaw sa gitna. Gusto mo bang umorder ng drinks mo? Tanong ko nang maupo sa tabi ko si Sir Russell. Later, maikling sagot ng katabi ko. Tipid na okay lang ang naisagot ko. Yumoko ako at napatingin ng kunin ni Sir Russell ang kaliwang kamay ko at mabilis na pinagsalikop. Biglang lumapit ang mukha niya sa akin. Ang akala ko ay hahalikan niya ako, pero magtatanong lang pala. Nag-e-enjoy ka ba dito? May kalakasan ang tinig na tanong niya, dahil malakas ang music dito sa bar. Oo. Kaya lang nakakapagod sumayaw ng matagal, nakangiting sagot ko. Then rest first, we can enjoy our night here. Drink as much as you want. Don't worry, I am with you. Napangiti ako dahil sa sinabi ni Sir Russell. Hindi pa ako nalasing sa buong buhay ko dahil nag-iingat ako kapag nasa labas ako, lalo na at mag-isa akong umuwi sa bahay. Parang gusto ko tuloy subukang malasing ngayong gabi. Nagangat ako ng mukha at tumingin kay Sir Russell. Pinipisil-pisil kasi niya ang hawak na palad ko, dahilan para makaramdam na naman ako ng kakaiba sa sarili ko. Naramdaman ko na naman ang pamilyar at mabilis na tibok ng puso kapag katabi ko siya gaya ngayon ay hawak ang kamay ko. Sure ka? Hindi ka magagalit? Hindi mawala ang ngiti sa bibig na tanong ko. No, I am fine with that. Pwede mong gawin yan, basta kasama mo ako. Natuwa ako sa narinig ko kaya biglang pumulupot sa balikat niya ang isang braso ko at hinalikan siya sa lips. Thank you, natutuwang sabi ko. Ngumiti naman si Sir Russell sa akin at pumulupot ang braso sa bewang ko. Best thank you ever. Maging ako ay napangiti rin. Nawala ang awkwardness sa pagitan naming dalawa at naging komportable akong kasama si Sir Russell. Hindi rin ako tumutol nang tawirin niya ang pagitan ng mga mukha namin at siniil ako ng halik na agad ko namang ginantihan. Oh my gosh, naiinggit ako, narinig kong malakas na bulalas ni Honey. Kaya biglang nagmulat ako ng mga mata at bahagyang naitulak si Sir Russell. Hi, boss. Bati ni Honey na umupo na sa upuan niya, pero ang mga mata ay nakatingin sa amin ng katabi ko. Napatingin tuloy ako kay George na tahimik umupo katabi ni Honey. Mukhang nag-iingat itong huwag magsalita at gumawa ng kahit anong ingay dahil ayaw niyang mapunta sa kanya ang atensyon ng lalaking katabi ko. Anong gusto mong inumin? Tanong ko kay Sir Russell nang walang magsalita kahit isa sa kanila ng mga kaharap namin. I am fine with whiskey, sagot ng katabi ko. Sinabi ni George kung ano ang variety ng whiskey na meron sila dito sa bar.
Dahil wala ang brand na tinanong ni Sir Russell na may pangalang Dalmore 50, cost of 3 million per bottle daw ang price at hindi afford ng bar ng kaibigan ko, kaya pumili na lang siya ng Jack Daniel's Old No. 7 Tennessee Whiskey. Tumayo si George at siya mismo ang kumuha ng order ni Sir Russell. Hindi nagtagal, bumalik siya kasama ng isang waiter, dala ang isang bote ng inumin at may kasama pang sisig at fried chicken. Wow! Bongga! Sure masarap yan, malakas na bulalas ni Honey nang makita ang iba pang pulutan na dala ng tauhan ni George. Enjoy the night, sagot ko, sabi ni Sir Russell, kaya lalo akong natuwa. Dapat pala, Beatrix, lagi mong sinasama dito sa bar si Boss Russell, para naman may sure na rich client si George dito, madaldal na sabi pa ni Honey. Alam nyo naman na pinagbigyan ko lang kayo, saka huwag namang palagi, hindi ako umiinom gaya nyo, paliwanag ko sa dalawa. Naging maingay na ang mga sumunod na tagpo dito sa table namin. Mukhang naging komportable na rin ang mga kaibigan ko sa presensya ni Sir Russell kaya nagiging maharot na ulit sila. Ako naman, nilantakan ko ang manok sa harap ko. Manakanak ang umiinom rin ako ng sprinkle na siyang order ko. Tara, sayaw tayo. Malakas na yaya sa amin ni George nang marinig ang isang rock song na kinakanta ng lalaking singer sa stage at agad namang sinang-ayunan ni Honey. Tumayo na rin kami ni Sir Russell. Hawak pa rin niya ang kamay ko at hindi binitiwan hanggang nakarating kami sa dance floor. Maganda ang beat ng music. Maraming guest dito sa bar ang nasa gitna at sumasayaw. Nakakahawa ang energy ng mga kasama namin kaya sumabay na rin ako at iginalaw ang mga kamay ko. Napansin kong walang pakialam ang bawat narito sa paligid. Basta sumasayaw lang sila at sinasabayan ang malakas na music. Baliwala nga sa mga kasama namin nang pumulupot ang braso ni Sir Russell sa bewang ko at seductive na sumayaw kaharap ko. Siguro dala na rin ng vibes sa paligid kaya sinabayan ko siya. Humawak ako sa balikat si Sir Russell at sumabay sa magandang beat ng music. Ramdam kong pareho kaming nag-e-enjoy ng kasayaw ko. Baliwala na nga sa amin, kahit nawala sa paningin ko ang dalawang kaibigan kong bigla na lang naglaho dito sa dance floor. Nakalimutan ko tuloy na masakit ang paa ko. Basta sumayaw lang ako kapares ni Sir Russell, hanggang mapagod ako at sinabi kong gusto ko nang maupo. Wala pa rin sa table namin ang dalawang kaibigan ko nang bumalik kami. Have some drink. Inabot ko ang juice na binigay ni Sir Russell at uminom. Pinagpawisan na rin ako kahit malamig dito sa bar kaya inabot ko at tissue at pinunasan ang noo ko. Mabilis lumipas ang oras. Namalayan ko na lang na madaling araw na. Masyadong nag-enjoy kami ng mga kasama ko kaya heto. Obvious na tinamaan na ng alak si Honey at ganun rin si George, kaya magaslaw na pareho sa dance floor at kung saan-saan napupunta. Napatingin ako sa basong hawak ni Sir Russell nang muling magsalin siya ng alak. May driver ka bang kasama papunta dito? Tanong ko kahit sigurado naman akong wala dahil malimit kong makitang mas gusto niyang siya ang nagmamaneho. Wala. Bakit? Tanong rin pabalik sa akin ng katabi ko. Magmamaneho ka mamaya pa uwi, tapos madaling araw pa, hindi safe para sa iyo kung maglalasing ka, paliwanag ko dahil nag-aalala rin ako. Maraming napapahamak dahil nagmamaneho ng lasing, tapos puyat siya at madaling araw pa, kaya kahit nag-aalangan akong pagsabihan siya ay ginawa ko. Ngumiti sa akin si Sir Russell at pinisil ang hita ko kung saan nakapatong ang isang kamay niya. Yes, boss. Ewan ko kung bakit kakaiba ang epekto sa akin ng sinabi niya. Napalunok na lang ako at nag-iwas ng tingin dahil ramdam kong nag-iinit ang mukha ko nang makita kong nakatitig sa mukha ko ang mga mata niya. Gusto mo na bang umuwi na tayo? Husky ang tinig na tanong ni Sir Russell, kasabay ng marahang haplos sa hita ko. Dahilan para mapasinghap ako. Okay lang naman ako, kaya lang, inaalala ko kapag nalasing ka dito, malakas ang kabog ng dibdib na sagot ko. Ang sabi kasi ni George kanina, strong daw ang alak na in-order ni Sir Russell. Tinikman ko naman kaya lang, hindi ko kaya. Masyadong matapang ang amoy,
kaya kahit hindi ako uminom ay pakiramdam ko ay nahilo ako nigmalanghap ko. Okay, let's dance, baby, malambing na sagot ng katabi ko. Hindi ako nakatanggi nang tumayo si Sir Russell at alalayan akong tumayo. Malamyos ang musikang naririnig ko at may ilan na rin na magkapareha ang sumasayaw sa gitna. Kagat ang pang-ibabang bibig na humawak ang mga kamay ko sa balikat ni Sir Russell, pero kinuha niya ang mga ito at pinulupot sa leeg niya at pagkatapos ay umikot ang braso niya sa bewang ko. Mabuti na lang at madilim ngayon dito sa dance floor. Marami na rin ang sumasayaw nang igala ko ang paningin ko, pero mabilis na baling ang mukha ko kay Sir Russell nang hawakan niya ako sa batok at biglang pinaglapat ang mga bibig naming dalawa. Matangkad si Sir Russell kumpara sa akin, kaya nangunyapot ako sa leeg niya habang walang habas na hinalikan niya ang bibig ko. Nalasahan ko ang lasa ng alak na ininom niya sa bibig at dila niya nang galugarin niya ang loob ng bibig ko. Lalo lamang akong nahilo, pero hindi ko kayang lubayan ang mga laps niyang. Sinisip-sip ko. Hindi ko alam kung epekto lang ba ito ng alak, pero nawalan ako ng pakialam sa paligid. Tinugon ko ang bawat halik ni Sir Russell habang yakap niya ako at nakalambitin ang mga braso ko sa leeg niya. Hindi ako lasing, pero nagawa kong makipaghalikan sa public place gaya nito, tapos sobrang seductive at intimate pa ang ayos naming dalawa. Let's go home, baby, wika ni Sir Russell nang pakawalan ang bibig ko at pinaglapat ang mga noo naming dalawa. Ngayon na ba? Humihingal at naghahabol ng hininga na tanong ko. Yes, paus na sagot ni Sir Russell at pagkatapos ay muling sinonggaban ang bibig ko. Napapikit na lang ako at kusang loob na muling pinagbigyan ko siya. Nagpaalam na kami sa mga kaibigan ko. Gusto ko sanang ihatid namin si Honey sa bahay nila, pero ayaw pang umuwi ng bruha dahil may nakilala daw siyang gwapong lalaking interested sa kanya. Don't worry, Beatrix. Pwedeng matulog dito sa bar si Honey kapag hindi na makatayo, kaya okay lang kahit hindi ninyo siya ihatid, sabi ni George. Nakita kong pabalik na si Sir Russell galing sa counter dahil nagbayad siya ng mga inumin at pagkaing kinain namin. Hati sana sila ni George sa bills, pero tumanggi siya at ang sabi niya ay treat daw niya sa amin ng mga kaibigan ko kaya hindi na nagpumulit si George. Sige, mauna na kaming umuwi. Kayong dalawa, mag-ingat kayo dito at huwag masyadong magpakalasing, paalam at bilin ko kay George. Ngumiti sa akin ang kaibigan ko at sinundan kung saan ako nakatingin kaya nakita na niyang palapit na sa amin si Sir Russell. Okay, ingat kayo, Beatrix ni Boss Russell, sagot ng kaibigan ko. Ngumiti ako sa kanya at kumaway na. Hawak na naman ni Sir Russell ang isang kamay ko nang lumabas kami ng bar at tinungo ang parking lot. Binitiwan lang niya nang pagbuksan ako ng pintuan. Hindi ko inaasahan na yuyuko siya at aabutin ang seatbelt at ikakabit sa katawan ko. Kaya ko nakaupo ng tuwid at pigil ang hininga na sabi ko. Sobrang lapit na naman kasi ng mga mukha naming dalawa at ramdam ko rin ang tila boltahe ng init na nagmumula sa katawan niya ngayong gahibla lang ang pagitan namin. Tanging impit na ungol ang kumawala sa bibig ko nang halikan na naman ako ni Sir Russell. Kanina pa siya ayaw paawat at panay ang halik sa akin. Pakiramdam ko nga ay nangangapal na ang mga labi ko at namamaga pa dahil pananggigilan niya. Mabuti na lang at saglit lang niya akong hinalikan at pagkatapos ay isinara ang pintuan ng sasakyan at lumigid papuntang driver seat. Sa tingin ko naman, mukhang hindi lasing si Sir Russell at kaya niyang magmaneho pauwi. Ilang minuto rin siyang tahimik at seryosong nagmamaneho nang marinig kong nagsalita. Are you okay? Tanong ni Sir Russell nang mahuli niyang nakatingin ako sa kanya. Oo, sagot ko at umayos ng upo. Can I ask you something? Seryoso niyang tanong dahilan para makaramdam ako ng kaba sa dibdib ko. Tungkol saan? Hindi agad sinagot ni Sir Russell ang tanong ko na para bang nag-iisip siya kung itutuloy ba ang gustong itanong sa akin. Promise me first, nasasagutin mo ng tama at totoo ang itatanong ko sa iyo. Lalo lamang akong kinakabahan dahil ngayon ko lang siya nakitang ganito kaseryoso. Ewan ko,
pero hindi maganda ang pakiramdam ko sa tanong na gusto niyang itanong sa akin. Sige, basta alam ko ang sagot, lakas loob na sabi ko. Alright, tipid na sabi ni Sir Russell. Sandaling namagitan sa amin ang katahimikan. Hihintayin ko siyang muling magsalita. Sa kalsada nakatutok ang mga mata ni Sir Russell at seryosong nagmamaneho habang ako naman ay kinakabahan at nakikiramdam lamang sa kinauupuan ko. Gwapo ba ako? Bigla ay tanong ni Sir Russell sa akin. Pakiramdam ko ay biglang lumaki ang ulo ko. Babukasara ang bibig na napatingin ako sa kanya habang nag-iisip kung seryoso ba talaga siya sa tanong niya at ito nga ang gusto niyang itanong sa akin. Iyan ba talaga ang gusto mong itanong? Hindi nakatiis na tanong ko. Tumango si Sir Russell at kahit nasa kalsada nakatutok ang mga mata ay sinagot niya ang tanong ko. Yes, and you promise liar na sasagutin mo ng totoo. Napangiwi ako at tiningnan siya. Matangos ang ilong, maganda rin ang shape ng mukha at kahit arrogant siya, malakas pa rin ang appeal. Perfect rin ang linya ng itim na mga kilay niya na para bang sinadya ang korte, maging ang manipis na lips. Para sa akin, perfect ang feature ng mukha ni Sir Russell, siguro ay dahil unique at hindi pangkaraniwan dahil Russian pala siya. Kung may isang bahagi ng mukha niya ang sobrang attractive sa paningin ko, iyon ay ang kulay asol na mga mata niya na para bang nahihipnotismo ako kapag nakatitig sa akin. Gwapo ka naman, tipid na sagot ko. Bakit parang napipilitin ka pa? Muling tanong ni Sir Russell na tila amused na nakangiti habang nagmamaneho. Kasi naman, pati ba naman iyan tinatanong mo pa? Mahaba ang nguso na sagot ko. Stop pouting your lips, Beatrix. Baka huminto tayo sa gitna ng kalsadang ito at halikan kita kapag hindi ko napigilan ang sarili ko, banta ni Sir Russell sa akin. Inirapan ko siya, ang dami niyang alam. Akala ko ay seryoso siya at kung ano ang itatanong sa akin, iyon pala ay gusto lang malaman kung gwapo ba siya. Kidding aside, gwapo talaga ako, mayabang nasabi ng kasama ako. Kailangan mong tandaan iyon, dahil isang araw, sigurado ako, tatanungin ka ng mga kaibigan ko, kaya dapat ngayon pa lang, alam mo nang gwapo ako. Malakas na natawa ako sa mga naririnig kong pinagsasabi ni Sir Russell. Para siyang batang ayaw patalo sa kapag nakipaglaro sa mga kaibigan. Anong nakakatawa? Kunot ang noon na tanong ni Sir Russell na bumaling pa sa akin. Bakit? Gwapo ba ang mga kaibigan mo? Curious na tanong ko. Umiling si Sir Russell at sinagot ang tanong ko. Hindi. Gwapo lang sila sa paningin ng mga asawa nila, kaya dapat, sa akin kakakampi kasi mag-asawa tayong dalawa. Nangunot ang noon na sinimangutan ko siya. Anong mag-asawa ang sinasabi mo? Lukot ang mukha na tanong ko. Hindi ba't malapit na tayong magsama sa iisang bubong? Tanong ni Sir Russell kaya tumango ako. So technically, mag-asawa tayo, mabilis na sagot ng kasama ko. Oo nga naman, it makes sense. Magsasama nga pala kami ni Sir Russell at titira ako sa bahay niya kaya kung titingnan, para nga naman kaming mag-asawa. Huminga na lang ako ng malalim at tumingin sa kalsada. Mukhang malakas ang epekto ng alak na ininom niya, kaya kung ano-ano na naman ang sinasabi ni Sir Russell. Mukha naman siyang okay, pero parang bata kong magsalita. May deal na ba tayo misis? Nakangising tanong ni Sir Russell. Oo na, tigilan mo na ako, masungit na sagot ko. I knew it, papayag ka nga. Tila ba naglalaro at natutuwa si Sir Russell na hinampas pa ng kamay ang hawak na manobela. Kamandat pa siya sa akin. Sabay kagat ng pangibabang bibig na akala mo ay nilalandi ako. Mahirap palang uminom ang isang ito, baka sa susunod, kung ano pa ang mangyayari at ma-experience ko kapag kasama ko siya. Makulat na siya ngayon, paano pa kaya kung lasing na lasing siya? Siguradong sakit ng ulo aabutin ko sa kanya. Kunot ang noon na bumaling ako kay Sir Russell. Parang nakakalokong nakangiti pa siya at tila ba natutuwang kinukulit at pinaglalaroan niya ako. Sa susunod nga, huwag kang iinom, ang kulit mo pala kapag nalalasing ka. I am not drunk, wife,
May ngiti sa bibig na depensa agad ng kasama ko. Napapikit na lang ako para pigilan ang inis na nararamdaman ko. Nakukulili na kasi ang tenga ko sa paulit-ulit na pagtawag sa akin ng wife ni Sir Russell dahil lasing siya. Bahala nga siya, mas mabuting huwag ko na lang kausapin hanggang makarating kami sa bahay para huwag na niya akong kulitin. Nagkunwari akong nakatulog at hindi nagmulat ng mga mata para maiwasan ang pangungulit niya. Ayos naman ang pagmamaneho ni Sir Russell, kaya kahit paano ay comfortable na rin ako at malaki ang chance na makarating kami ng buhay sa bahay. Ilang minuto rin ang lumipas nang biglang narinig kong nagmura ng malakas si Sir Russell. Ramdam ko na mas bumilis ang takbo ng sasakyan at gamiwang-giwang pa sa kalsada. "Russell, slow down," kinakabahan at napasigaw na sabi ko, dahil napakabilis niyang magpatakbo ng sasakyan ngayon. "Kumalma ka, Beatrix," sabi ni Sir Russell. Sinabayan niya ito ng malakas na pagkabig ng manobela kaya nakaramdam ako ng takot dahil nakita ko kung paanong muntik kaming bumangga sa sasakyan sa unahan. Malakas na napamura ni Sir Russell. Tiimbagang at mahigpit na hawak niya ang manobela. Seryoso at madilim ang kanina ay playful na ekspresyon ng mukha ni Sir Russell. "Just trust me, Bea. Hindi ako gagawa ng bagay na ikapapahamak mo. Pangako, poprotektahan kita ng buhay ko." Alam kong pinakakalma ako ni Sir Russell, pero hindi mawala ang takot at kabang nararamdaman ko sa mga oras ito. Nababalot na ako ng labis na takot at kaba dahil sa nangyayari, lalo na at humahagibis ang takbo ng sasakyang sinasakyan namin. May dalawang sasakyan sa likod natin, hinahabol nila tayo, at kailangan nating lumayo sa kanila, sabi ni Sir Russell. May pinindot siya sa sasakyan niya at lumabas ang malaking screen kung saan malinaw na nakikita namin ang sinasabi niyang mga sasakyang nakasunod sa amin. Napasinghap ako nang makita kong may lalaking nakalabas ang ulo sa ibabaw ng sasakyang nasa likuran namin at may nakatutok na baril sa kotseng minamaneho ni Sir Russell. "Relax ka lang, at umupo ng maayos, Beatrix," utos ng kasama ko. Paano ako magre-relax kung ganitong hinahabol kami ng mga armadong kalalakihang may dalang baril? Pakiramdam ko, malapit na kaming sunduin ni kamatayan kaya paulit-ulit na nagdadasal akong next time na lang. Napatingin ako sa kasama ko nang bigla ay kabigin niya ang manobela. May sunod-sunod na tumamang bala sa likuran ng sasakyan ni Sir Russell, pero wala akong narinig na nabasag. Ligtas tayo dito sa loob. Protected ng bulletproof ang kotse ko, kaya hindi tayo matataman ng bala ng kahit anong baril na gamit nila. Kaya pala relax lang siya dahil alam niyang ligtas kami dito sa loob. Ang kailangan lang ay matakasan namin ang mga walang hiyang naghahabol sa amin. Pigil ang hininga na nakaupo lamang ako at walang magawa habang mabilis na nagmamaneho at nakikipagkarera si Sir Russell para makalayo kami sa mga taong naghahabol sa amin. Aga sa ang matinding takot sa dibdib ko, kaya tinanong ko na si Sir Russell tungkol sa mga masasamang taong naghahabol sa kanya. Sino ba sila, Russell, at bakit gusto kanilang patayin? Baka gusto akong kidnapin, kasi gwapo ako, mayabang na sagot ni Sir Russell nang umisi pa at para bang natutuwa na may banta sa buhay niya. Sinaman ko siya ng tingin kasi nagagawa pa niyang magbiro, gayong nangganganib na nga ang buhay naming dalawa ngayon, dahil bukod sa hinahabol kami ay binabaril pa ang sasakyan niyang sinasakyan namin. Seryoso ako. Kung alam ko lang na imbes na ihahatid mo ako sa bahay, kay San Pedro mo ako dadalhin, hindi na sana ako sumama sa iyo, nagsisisi na sagot ko habang mahigpit na nakakapit ang mga kamay sa seatbelt na nakakabit sa katawan ko, dahil kulang na lang ay lumipad ang kaluluwa ko dahil napakabilis ng takbo ng sasakyan ni Sir Russell. Hindi mangyayari yon, asawa ko, sa langit lang kita dadalhin, ngumisi pa si Sir Russell kaya napaikan ako. Kung hindi lang talaga ganito ang sitwasyon namin ngayon ay bababa ako ng sasakyan niya at bahala na siya sa buhay niya. Talagang hindi maganda ang epekto ng alak sa kanya, kaya hindi siya makapag-isip ng maayos ngayon at katulad na ni Honey na walang preno ang bibig. Kapag namatay ako ngayon, mumaltihin kita, Russell,
Gigil na sagot ko dahil pakiramdam ko, lumilipad na ang sasakyan niya sa bilis ng takbo. That's great, para lagi kitang kasama. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sagot niya. Walang hiyang lalaking ito, mukhang walang pakialam kung mamatay kami ngayon at nagagawa pang gawing biro ang lahat. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang dalawang sasakyang nakaharang sa harap at gitna ng daan. Nakita kong dumilim ang ekspresyon ng mukha ni Sir Russell at nawala ang ngisi sa bibig habang mahigpit na hawak ng mga kamay ang manobela. Matinding kaba ang sumibol sa dibdib ko nang lumingon ako at nakita kong nasa likuran na namin ang dalawang sasakyang sumusunod sa amin. Anong gagawin mo? Kinakabahan at natatakot na tanong ko kay Sir Russell. Manatili ka dito, at kahit na anong mangyari, huwag mong buksan ang pinto. Huwag kang bababa, ligtas ka dito, sagot ni Sir Russell at pagkatapos ay kinalas ang seatbelt at mabilis dumukwang sa akin at sinunggaban ako sa bibig. Nagulat ako, at hindi makakilos. Nakakabit rin kasi ang seatbelt sa katawan ko kaya nahihirapan akong itulak siya para lubayan ako dahil daig pa niya ang wala nang bukas kung halikan ako, gayong may banta sa buhay naming dalawa. Good luck kiss ko yan. Mahinang bulong ni Sir Russell, habang nakatitig ang namumungay na mga mata sa mukha ko. Huwag ka nang bumaba please, kinakabahan at nag-aalalang pakiusap ko. Bakit? Mahinang tanong niya. Sinabayan pa ito ng marahang haplos ng hinlalaking daliri niya sa gilid ng lips ko habang hawak ng kamay ang kaliwang bahagi ng pisngi ko. Marami sila, baka kung anong gawin nila sa iyo, mabilis ang tibak ng puso na sagot ko. Ngumiti sa akin si Sir Russell, pero ang isang kamay ay dumapo sa kanang dibdib ko at biglang pinisil kaya napasinghap ako. Don't worry, walang mangyayaring hindi maganda sa akin sa labas. For you, I will make sure na safe tayong makakauwi ng buhay sa bahay. Pidgel ang hininga na sinundan ko ng tingin si Sir Russell nang bumaba siya sa kotseng sinasakyan namin. Sinubukan ko siyang pigilan, pero matigas talaga ang ulo niya at hindi man lang nakinig sa akin. Mula dito sa loob ng kotseng kinaroroonan ko, malinaw na nakikita ko kung paano naglalakad si Sir Russell palapit sa grupo ng mga kalalakihang nakaharang sa daan. Matinding takot ang sumibol sa dibdib ko dahil sa nangyayari, lalo na at madaling araw ngayon. Walang ibang tao akong nakikita sa paligid na pwedeng hingan ng tulong kapag nagkagulo, at tanging ang ilang sasakyan mula sa kabilang kalsada lamang ang nakikita kong dumaraan. Mahigpit na nakakapit ang mga kamay ko sa seatbelt na nakakabit sa katawan ko, habang hindi mapakali at nakatingin ang mga mata sa harap. Daig ko pa ang tinakasan ng lakas at kaluluwa nang makita kong tinutukan ng mga baril si Sir Russell sa ulo, pero wala akong nakitang kahit anong takot mula sa kanya. Wala akong ibang magawa kung hindi panoorin ang nangyayari sa harap ko, maging nang lumapit sa kanya ang sa tingin ko ay matandang lalaki at basta na lang sinuntok sa mukha si Sir Russell. Hindi ko siya nakitang nanlaban. Tumayo lamang si Sir Russell ng tuwid at gamit ang kanang kamay ay pinunasan ang nagdurugong ilong at bibig. Napasinghap ako nang kunin ni Sir Russell ang baril sa likuran niya at itinutok sa ulo niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga oras na ito. Ngayon lang ako nakaranas at nakasaksi ng ganitong pangyayari kaya abot-abot ang matinding kabang nararamdaman ko. Gusto kong lumabas para pigilan si Sir Russell, pero sa tuwing naaalala ko ang sinabi niya kanina na kahit anong mangyari ay huwag akong lalabas dahil ligtas ako dito ay nagdadalawang isip ako. Nakita kong galit na galit ang lalaking kaharap ni Sir Russell. Dinuro pa siya, pero nginisihan lang niya. Wala akong nakikitang takot sa mga mata ng lalaking pinagmamasdan ko, maging sa ekspresyon ng mukha niya na para bang confident siya na kahit anong mangyari ay kaya niya. Pakiramdam ko ay ito na ang huling sandali ng buhay ko, habang pinapanood ng mga mata ko kung paano hinawakan sa kwelyo ng lalaking kaharap niya si Sir Russell na mabilis nitong inalis at itinulak ang kaharap. Mukhang magkakilala sila. Kaya siguro hindi nakakaramdam ng takot si Sir Russell na baka may hindi magandang mangyayari sa amin, dahil alam niya kung ano ang gagawin sa mga oras na ito na nasa panganib ang buhay niya.
Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong itinaas ng lalaking kaharap ni Sir Russell ang kamay at ibaba ng mga kasamahan nito ang hawak na baril. Mukhang nagkasundo na sila at ngayon ay seryosong nag-uusap sa gitna ng kalsada. Hindi nagtagal, umatras ang mga lalaking nakaharang sa daan at pagkatapos ay mabilis sumakay sa ilang sasakyang nasa unahan at basta na lang pinaharurot palayo na para bang walang nangyari kanina. Sinundan ng mga mata ko ang bawat hakbang ni Sir Russell pabalik sa kinaroroonan ko, hanggang bumukas ang pintuan at pumasok siya sa sasakyan. Nakatutok sa kanya ang mga mata ko nang umupo siya sa driver's seat at muling ikabit ang seatbelt. Sino sila, Russell? At bakit hinahabol ka nila at sinaktan ka pa? Hindi nakatiis na tanong ko. Naghahanap sila ng gwapo, pero dahil mas gwapo daw sila kumpara sa akin kaya pinakawalan ako, mayabang na sagot ni Sir Russell kaya nag-init ang ulo ko. Tikan na hinampas ko siya sa braso at gigil na kinurot. Muntik na kaming kunin ni San Pedro pero ginagawa lang niyang biro. Tinatanong kita ng maayos ha. Ouch! Masakit. Nakangiwing reklamo ni Sir Russell, pero dahil hindi pa talaga ako makamove on dahil sa nangyari at naiinis ako. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaranas na hinabol kami ng baril at bala tapos nakita ko rin kung paano siya tinutukan ng mga lalaking hamarang sa kanya. Kung hindi siya natakot, ako halos maghiwalay na ang kaluluwa sa katawan ko. Biglang nawala ang ngiti sa bibig ng lalaking kasama ko at naging seryoso ang ekspresyon ng mukha. Nakita ko rin kung paano humigpit ang pagkakawak ng mga kamay niya sa manubela at napalitan ang kanina lamang ay masayang aura. Siya ang magaling kong ama. Kasama ang mga tauhan niya, sagot ni Sir Russell. Hindi ko alam kung bakit mas bumilis ang tibok ng puso ko. Kakaiba ang epekto sa akin ng sinabi ni Sir Russell at nakaramdam ako ng takot at matinding kaba dahil dito. Kung nagawang ipabaril ng ama niya si Sir Russell sa mga lalaking humahabol sa amin kanina at tutukan ng baril ng mga tauhan niya ay nakakatakot pala ang tatay niya. Don't worry about him, he can't harm you, seryosong sabi ni Sir Russell. Simula bukas, for your own good, and safety na rin ng mga kapatid mo, sa bahay na kayo titira. Naguguluhan man, pero hindi ako pwede makipagtalo tungkol dito, lalo na at alam kong ginagawa ito ni Sir Russell para sa amin ng mga kapatid ko. Sige, magliligpit lang muna kami ng mga dadalhin namin, sagot ko. No need, I will provide everything, just bring those stuff na importante sa inyo ng mga kapatid mo. Tanging mahinang tango, kasabay ng maikling okay lamang ang naisagot ko. Tahimik na ulit na nagmamaneho si Sir Russell hanggang may pinindot siya sa screen at narinig ko ang dial tone na may tinatawagan siya. Secure the entire house perimeter. Tanging ito lang ang narinig ko at pagkatapos ay mabilis na pinutol ni Sir Russell ang tawag. May sumunod pa siyang tinawagan at hindi nagtagal, sinagot naman agad. Boss, bati ng isang boses lalaki sa kabilang linya. Ihanda mo ang eroplano, aalis tayo bago mag-hateng gabi. Pinakinggan ko lang ang lahat. Aalis na naman pala si Sir Russell at hindi ko alam kung saan siya pupunta gayong kada rating pa lamang. Nya, naging tahimik na ulit ang lalaking kasama ko matapos maputol ang tawag. Tanging sa kalsada nakatutok ang kanyang mga mata at mabilis na nagmamaneho. Magtatagal ka ba doon? May pag-aalala na tanong ko. Sa ngayon hindi ko pa alam, pero pangako, kahit anong mangyari, babalikan kita. Ramdam ko ang kakaibang emosyon na biglang naramdaman ko dahil sa sinabi ni Sir Russell sa akin. Para bang mahalaga ako sa kanya at nangangako siyang babalik sa akin. Lagi ka bang umaalis? Tanong ko dahil kanina ko pa ito gustong itanong sa kanya. Kada rating lang niya noong isang araw, tapos aalis na naman pala agad siya. Bigla tuloy akong nakaramdam ng lungkot, bagay na natatakot ako kung bakit ganito ang nararamdaman ko, gayong hindi naman dapat, dahil bukod sa kontrata ay wala naman kaming relasyon. Look, Beatrix, huwag kang malungkot tungkol dito. Hindi ako magtatagal doon, pwede mo akong mamis, pero hindi ka dapat malungkot ng ganyan, mayabang na sabi ni Sir Russell,
dahilan para manlaki ang mga mata ko dahil para bang nabasa niya ang laman ng isip ko. Kanina lang ay seryoso siya, tapos ngayon ay nagagawa na naman akong asarin. Pabago-bago talaga nagmood ng lalaking ito, kaya pati tuloy ako ay nahahawa sa kanya. Sino namang may sabing mami-miss kita kapag umalis ka, salubong ang kilay na tanong ko. Ikaw, confident na sagot ni Sir Russell. Ako, hindi ha, mabilis na pagkakaila ko. Alam kong mamimiss mo ako, mayabang na sagot ni Sir Russell. Hindi ko na nagawang magreklamo dahil binuksan na niya ang pintuan. Narito na pala kami sa tapat ng kalye kung saan niya malimit ay parada ang sasakyan at may palaboy na nagbabantay para huwag magasgasan at mabaklas ang side mirror ng mga kawatan. Hinalas ko ang seatbelt ko at mabilis bumaba ng sasakyan. Hindi ko na hinintay na pagbuksan ako ni Sir Russell dahil nahihiya na rin naman ako sa kanya. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Ang lapit lang ng bahay namin, hindi mo na ako kailangang ihatid doon, mahinang sabi ko pero umiling si Sir Russell. No, ihahatid kita sa bahay mo, seryosong at pinal na sagot ni Sir Russell, kaya hindi na ako tumutol lalo na at alam kong ganito talaga siya. Sabay at magkahawak kamay na naglakad kami hanggang nakarating sa tapat ng bahay namin. Binitiwan lang niya ang kamay ko dahil kailangan kong buksan ko ang pintuan. Mabilis na kinuha ko ang susi sa loob ng bag ko at pagkatapos ay dahan-daang ipinasok sa keyhole at binuksan ang pinto. Gusto mo bang tumuloy? Tanong ko kay Sir Russell na nakatayo pa rin sa likuran ko. Yes, tipid na sagot nito. Tiningnan ko ang orasan sa kamay ko. Almost 4 o'clock na pala ng umaga. Saglit na lang ay magliliwanag na, kaya baka gusto mong magpalipas ng oras dito ni Sir Russell sa bahay. Matapos isara ang pinto at akmang bubuksan ko ang ilaw ng hatakin ako ni Sir Russell. Napasinghap na lang ako nang pumulupot ang matigas niyang braso sa bewang ko at pagkatapos ay isinandal ako sa pintuan at sinunggaban ng halik. Nagulat ako sa ginawa niya, pero hindi ako tumutol. Kahit madilim, nakapikit ang mga mata na yamakap ang mga braso ko sa katawan niya. Hanggang sa kusang bumaba ang mga ito at hamagod sa balikat at likod niya. Impit na daing ko ng pangahas na bumaba sa leeg ko ang halik ni Sir Russell. Kung bakit ba naman kasi hindi na naman siya nakatiis na huwag akong sanggaban nang pumasok kami dito sa bahay, na tila ba ito lang ang hinihintay niya kanina pa. Ramdam ko na umangat ang mga paa ko sa sahig, kaya pumulupot ang mga binti ko sa bewang ni Sir Russell, habang marahan siyang naglalakad, habang nakikipaghalikan sa akin. Sa malinaw na bahagi ng isip ko ay may kaba akong nararamdaman dahil hindi imposibleng magising ang isa sa mga kapatid ko at abutan kaming ganito ang sitwasyon namin ni Sir Russell. Naghahalo ang takot, kaba, at alinlangan kung hahayaan ko bang ituloy namin ito, dahil hindi malayong mahuli kami ng mga kapatid ko kapag nagising sila at abutan kaming hubad dito sa sala. Gusto ko siyang pigilan, pero ayaw makisama ng nag-iinit na katawan ko. Ayaw ko siyang tumigil, pero may bahagi ng isip ko ang natatakot sa sitwasyon naming dalawa ngayon. Pakiramdam ko ay sanay na talaga akong ganito kami ni Sir Russell. Alam ko sa sarili kong unti-unti ay nahuhulog na ako sa kanya, at kahit pigilan ko ang sarili ko ay hindi ko may kakailan na nangyayari na ang bagay na kinatatakutan kong mangyari. You're so beautiful, nakatitig sa mukha ko na bulong ni Sir Russell. Ngumiti ako sa kanya at pinisil ko ang matangos na ilong. Gwapo ka rin naman, nakangiting sagot ko. Alam ko yan, mayabang at nakangising sagot ni Sir Russell, kaya napairap tuloy ako. Hindi ka pa ba uuwi sa bahay mo para makapagpahinga ka? No, hihintayin ko na lang kayo ng mga kapatid mo, para sabay-sabay na lang tayong uuwi sa bahay. Tiningnan ko ang orasan. Malapit na palang mag-alas 5 kaya pwede ko nang gisingin ang mga kapatid ko, para hindi maghintay ng napakatagal na oras dito sa bahay si Sir Russell. Gigisingan ko muna ang mga kapatid ko, utos ko sa kasama ko. Let them sleep, maaga pa naman, sagot ni Sir Russell, pero umiling ako. Aalis siya mamayang gabi, kailangan niya ng sapat na pahinga,
kaya mas mabuting gisingin ko na ang mga kapatid ko. Pwede naman silang matulog mamaya sa bahay ni Sir Russell, kaya walang problema kung maaga silang babangon. Ate Bea, sabay kaming napalingon ni Sir Russell sa hagdan nang marinig namin ang boses ni Vito. Maaga nga pala kung gumising ang kapatid kong ito dahil siya ang naghahanda ng almusal para sa umaga. Gising ka na pala, Vito. Halika, tawag ko sa kapatid ko. Good morning po, kuya, magalang na bati ng kapatid ko sa lalaking katabi ko. Ngumiti kay Vito si Sir Russell at sinabing susunduan na niya kami at lilipat na kami sa bahay niya. Magligpit ka na ng mga gamit na gusto mong dalhin. Gigisingan ko na muna sina Alona, mahinahong sabi ko kay Vito. Tumayo na ako para umakyat sana sa taas para gisingin na ang dalawa nang makita kong pababa sa hagdan si Alona na halatang bagong gising at sabog pa ang mahabang buhok niya. Ang aga mo yatang umuwi ngayon ate, sabi ni Alona dahil malimit nga naman ay umaga na ako kung umuwi dito sa bahay, dahil may pasok ako sa coffee shop. Umuwi kasi kami agad. Nakakapagod doon sa bar ni George. Sumakit tuloy ang mga paa at binti ko, pagdadahilan ko sa kapatid ko. Mataas kasi ang sapatos na sinuot mo, ate. Sabi ko naman sa iyo kanina, iba na lang isuot mo, paninisi pa sa akin ng kapatid ko. Hayaan mo, hindi ko na uulitin, napangiting sagot ko. Ganyan rin ang sabi mo noong mag-date kayo ni. Pinandilatan ko ng mga mata si Alona. Mabuti na lang at nakuha niya ang ibig kong sabihin at itinikom ang bibig niya. Kanino nakipag-date ang ate Beatrix mo, Alona? Seryosong tanong ni Sir Russell. Matagal na iyon, Russell. Hindi pa kita kilala. Mabilis na sagot ko dahil ayaw kong magtanong siya tungkol doon. Isa pa, ang akala ng mga kapatid ko ay nag-date kaming dalawa noon ni George, dahil narinig nilang ipapakilala ako ng kaibigan ko sa pamilya bilang nililigawan niya para hindi siya kulitin ng lalo niya. Wala naman kasi silang alam na lalaki rin ang gusto ni George, kaya simula noon ay tinutokso na siya sa akin. Baka kapag nalaman ni Sir Russell ang tungkol doon, baka kung ano na naman ang gawin niya sa kaibigan ko. Mabuti na lang at hindi na nagtanong pa si Sir Russell. Hindi nagtagal, bumaba na rin ang inaantok pa na si Riza. Nagulat ang kapatid ko nang makitang narito kami ni Sir Russell sa sala, pero natuwa nang sabihin namin na sinusundo na kami at doon na sa malaking bahay ng lalaking katabi ko titira.